Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makapaniwala na patitig si Marinel kay Darius. Ibang-iba na ito sa Darius na nakilala niya. Mukha siyang edukado, marangal siguro, maaring ganoon nga, ngunit naroon pa rin ang kaarogantihan na noon pa man ay kinaiinisan na niya. Kanina ka pa ba riyan? Pagkuwan ay tanong niya. Sapat na para marinig ang iyong suliranin. Anito at pumasok na sa loob ng bahay. Ibinaling niya ang nagtatanong ng mga mata kina na Macaria. Dumating si Darius nung isang araw, Marinel. Anito, maari nga makatulong sa iyo si Darius, anak. Narinig niyang wika ni Tata Rolando. Kaysa naman makahanap ka pa ng oportunista. Kahit papaano, kilala mo na rin naman si Darius. Kilala niya si Darius. Hindi nila gusto ang isa't isa. Sa una pa lamang nilang pagtatagpo, ganoon na agad ang naging pakiramdam nila sa isa't isa. At ano naman ang intensyon nito at nag-alok na tulungan siya? Payag ka bang pakasalan ako at manatiling kasal sa akin ng 1 taon? Tanong niya rito. Bakit hindi? Magiging isang pribilehiyo ang pakasalan, ang mataas at makapangyarihang Marinel Gamayo. Nakangising tura nito. Halata ang sarkasmo sa tinig nito. O maaring siya lamang ang nakakahalata niyon dahil wala naman naging reaksyon ng mag-asawa. Darius or Art? Aniya sa isip. Kahit kailan, hindi niya makakaya makasal kay Art. Hindi nga ba't handa na siya maghanap ng kahit na sinong lalaki na maaari magpakasal sa kanya, wag lamang matupad ang balak ng kanyang abuelo at ng abogado nito. Kahit na malaki ang disgusto niya kay Darius, pamangkin pa rin ito ng 2 taong nag-alaga sa kanya at nagpadama ng kalinga at pagmamahal ng isang pamilya. Kaya niyang mabuhay ng 1 buong taon kasama siya. Pareho silang sibilisado at edukadong tao. Tiyak, kaya niyang tiisin ang isa't isa. Kung talagang handa kang tulungan ako, kailangan na natin kumilos. Kailangan natin kumuha ng lisensya at ng iba pang mga kailangan. Aniya, na animo ay nasa sariling opisina. Puno ng otoridad ang kanyang tinig. Ayos lang sa akin, ani Darius. Nana Macaria, Tata Rolando, lalakad na po kami. Paalam niya sa mag-asawa. Niyakap siya ng mga ito bago sila tuluyang umalis ng binata. Inisip na lamang niya na para siyang isang robot, nakaprogram na kung anong dapat gawin at dapat na makiayon na lamang sa agos. Teka, saan mo ko dadalhin? Aniya, nang igiya siya ni Darius. Sa halip na nakaparada niyang sasakyan, isa-isang sasakyan na nakaparada sa garahe ng malaking bahay, nakatabing-katabi lamang ng kina Nana Macaria, sila lumipat. Kukunin natin ang kotse ko. Tugon nito, seryoso ang muka. Hindi ako sasakay sa kotse mo. Kung gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Sumunod ka na lang sa kotse ko. Aniya, Marinel, sumakay ka na sa kotse. Hindi ba't may hinahabol tayong oras? Hindi ako pupunta kahit saan kung wala ka sa kotse na ito. Matigas na tura nito. Nakaingos na sumakay na lamang siya sa sasakyan nito. Mas mabuti, bulong nito bago sumakay sa kotse. Inalis nito ang naglalarong ngiti sa mga labi na makapasok sa loob ng sasakyan. May masasabi para sa kapangyarihan ng pangalang Gamayo. Madali silang nakakuha ng lisensya kahit walang appointment. Gabi na makarating sila sa bahay ng kaibigang judge ng mga Gamayo, si Judge German Vergara. Pinapasok sila ng katulong at tinawag ang noon ay nagpapahinga ng judge. Napansin ni Marinel na napapailing si Darius. Marahil ay iniisip nito napakadali niya nakuha ang mga pribilehiyong ipinagkakait sa isang ordinaryong tao dahil apo siya ni Juan Gamayo. Nanatili nakatayo lamang si Marinel sa maluwang na sala ng bahay na iyon. Pinanginginigan siya ng mga tuhod. Pakiramdam niya, ilang sandali pa ay magkokolaps na siya. Nangyayari ba talaga ito? Ikakasal na siya ngayon? Magpapakasal siya sa taong masasabi nga niyang hindi naman estranghero, ngunit hindi rin naman niya lubusang kilala. Oo, alam niya ang kasaysayan ng kanyang buhay,
base na rin sa mga naikukwento ni Nana Macaria. Ngunit hindi niya alam ang mga bagay tungkol sa kanya na talagang mahalaga. At ano naman ang mga bagay na iyon? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Halimbawa, kung ano mga gusto niya. Sagot naman ng kabilang bahagi ng isip niya. Kung ano ba yung mga bagay na gusto niya. Ugali. Napabuntong hininga siya. Anong meron sa iyo, Marinel? Pagalit at tanong niya sa isip. Ikaw ay nasa gitna ng isang crisis, for heaven's sake. Nanganganib ang kumpanya sa kamay ni na Teo at Thea. Tapos yan pang iniisip mo. Magpapakasal kayo pero hindi naman normal ang magiging pagsasama ninyo. Isipin mo na lang kung papaano kang tatagal sa loob ng isang buwan sa piling ng isang taong alam na alam mong malaki rin ang disgusto sa iyo. Litanya ng isang bahagi ng isip niya na nagpoprotesta. Well, sa kasong iyon, mayroon silang isang bagay na karaniwan. Pareho silang ayaw sa isa't isa. Pero ano nga ba nagtutulak kay Darius para magpakasal ito sa kanya ng ganoon-ganoon na laang? Hindi naman sila magkaibigan, ni hindi nga niya may consider na isa itong acquaintance. Siguro naawa sa iyo nang marinig ang mga pinagdadaanan mo, sabi ulit ng isang bahagi ng kanyang isip. May puso rin pala ang barumbadong si Darius. Hep hep hep, hindi na siya mukhang barumbado ngayon. Siya ngayon ay nagsasalita tungkol sa mga manners, tungkol sa breeding. Hindi niya maitatangging noon pa man gwapo na ito. Ngunit ngayon, parang kulang na ang deskripsyong iyon para ilarawan ito. At ikakasal siya sa isang katulad niya. Boring, hindi ka nais-nais, isang birhen, isang taong hindi nararanasan kung paano mahalin at gusto ng isang lalaki. Napatingin siya sa nakaupong si Darius. Laking gulat niya na makitang matama nakatitig pala ito sa kanya. Nag-iisip na ba itong umurong nang mapagmastang mabuti ang kabuuan niya? Ngayon pa lang ba ay nagsisisi na ito? Nakita niyang tumayo ito at lumapit sa kanya. On instinct, agad siyang napaatras. Sa munting galaw na iyon, bumagay ang kanina pang nangihinang mga tuhod niya. Ngunit bago pa siya matumba, maagap na siyang naalalayan nito. Ingat lang, Marinel, narinig niya ang sabi nito. Para sa iyong kaalaman, hindi ako nangangagat. Mukhang takot ka talaga sa akin, anito, at iniupo siya sa sofa. Pagkatapos maiupo ni Darius si Marinel sa sofa, ay bumalik siya sa kanyang kinauupuan. Tama nga siya sa kanyang hinala. Base sa pagkakatingin niya sa namumutlang mukha ng dalaga, isang galaw pa ay matutumba na ito. At iyon nga nangyari. Gusto pa niyang mapamura nang makita ang takot sa mga mata nito nang papalapit siya. Ano bang tingin nito sa kanya? Kakain ng tao? Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung bakit bigla na lang niya nasabi na handa siya magpakasal dito nang marinig ang problema nito. Iyon ang basta na lamang lumabas sa kanyang bibig. Alam niya kung gaano kaliit ang tingin nito sa kanya. Sa tuwing titignan siya nito noon, para bang sinasabi ng mga mata nito na isa siyang basura, na hindi tanggap ang katulad niya sa mundo ng isang Marinel Gamayo na isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Sa madaling na pagpunta niya sa mansyon ng mga Gamayo, kung saan naninilbihan noon sila Nana Macaria at Tata Rolando, ang nakasanayan na niyang itawag sa tiyahin at tiyuhin, naabutan niya si Marinel na nasa Teresa. Nagbabasa ito ng kung ano-anong libro, suot ang makapal nitong salamin sa mga mata. Maayos na maayos ang buhok nito na pagkakapusod, ni walang gusot ang suot nito. Para bang ingat na ingat ito na malukot iyon. Kapag dumaan siya, sandaling mag-aangat lamang ito ng muka at muling yuyuko upang ibaling ang atensyon sa librong binabasa. Wala pang pagkakataon na nakita niya itong pawisan dahil sa paglalaro o kaya naman inakikipaglaro kahit man lamang kina Teo at Thea. Well, sa tingin niya noon ay hindi talaga kasundo ang dalagang kambal. Hindi rin naman niya ito masisisi. Alam niya kung ano ugali ng magkapatid. Hindi nga lang niya makante ang dalawa dahil kilala siya ng mga ito na palaban at walang inuurungan. Tama nga ito sa desisyon nito na huwag hayaang mapunta ang naiwang kumpanya ng abuelo nito sa kambal. Tiyak na hindi na magbibilang ng maraming buwan ang naturang kumpanya kapag nangyaring iyon. Ano nga ba talaga ang rason niya at nagpresenta siya maging asawa ni Marinel? Ang totoo, may mga pagkakataon noon na hiniling niyang dumating ang pagkakataon na kailanganin din ito ang tulong niya para maibaba naman niya ang kilay nito na nakataas sa tuwing nakikita siya. O kaya mapaghiwalay niya ang salubong nitong mga kilay para malaman nito
Gaano man kababa ang tingin nito sa pagkatao niya, mangangailangan din ito ng tulong mula sa kanya. Akala niya hindi na darating ang araw na iyon, ngunit dumating ito. Hindi man ito hiningi ang tulong niya, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang relief na bumanaag sa maganda nitong muka nang siguruhin nito kung talagang handa niya itong pakasalan. Noon, ang tingin niya rito ay isa sa mga taong inuuri ang kanyang pagkatao. Sa kanyang puso, gusto niyang ipakita sa kanila na hindi siya hahantong sa basura gaya ng hulat inaasahan nila sa kanya. Kaya nga hindi niya hinangad na maging American citizen. Nais niya bumalik sa kanyang bayan at pamukhaan ng mga taong ang tingin sa kanya ay basura dahil lamang anak siya ng kanyang ina sa isang lalaking mayroon ng pananagutan sa iba. At isa si Marinel sa mga taong iyon. Mula nang dumating siya noong isang araw, ikinalalaki ng ulo niya kapag may nakakasalubong siya mga kakilala at mababanaag niya sa mukha ng mga ito ang pagkamangha at inggit. Sino nga ba naman na mag-aakala na ang tulad niyang rebelde at palaging laman ng rambulan ay makakapagtapos ng pag-aaral at magiging isang matagumpay na inhinyero. Hindi man lang inaasahan ni Marinel na magiging ganoon siya. Nang bumungad sa sala si Judge Vergara, hindi matago ang pagtataka sa mukha nito na makita siya. Marinel Gamayo, anong ginagawa mo dito sa 10 oras ng gabi? Maang na tanong nito sa kanya. Magpapakasal, I guess. Aniya saka tumayo. Nakita niya na tumayo na rin si Darius. Sa kanya, diskumpiyadong tura na matandang judge. Bahagya pa nitong ibinaba ang suot na salamin sa mga mata upang pagmasdang mabuti ang katabi niyang lalaki. Noon lamang kasi nito nakita si Darius. Opo sir, sa kanya. Kompleto po kami sa mga papeles na kinakailangan. Ibinigay niya ang mga papeles na hawak kay Judge Vergara. Nang mabasa nito ang petsa kung kailan nila nakuha ang lisensya, ay tila nang hihinalang tumingin nito sa kanya. Alam na niya ang nasa isip nito. Iniisip nito ang tanging dahilan kung bakit kailangan niya magmadali sa pagpapakasal. Bakit nagmamadali kayo? Sa pagtingin ko dito, kanina niyo lang nakuha ang mga ito. Anong judge? Maari kayong mag-relax. Hindi po ako buntis. Agad ng wika niya dito. Matagal na kitang kilala, Marinel. At hindi ikaw ito. Bago ko gawin ang seremonya, gusto ko ng paliwanag. Sabi nito. Napabuntong hininga siya. Kung buhay ang lolo, pwede niyo siyang tanungin. Ang alam ko lang, kailangan ko makapangasawa sa 48 oras o kung hindi man mapupuntang kumpanya kina Teo at Thea. Tumaas ang kilay ng judge. Bata ito ng 20 taon sa kanyang abuelo kung hindi siya nagkakamali. Binibiro mo ba ako, Marinel? Anito, wala kang ideya kung gaano ko ipinalangin na lahat ng mga bagay na ito na isang malaking biro lamang. Ibinaling nito sandali ang tingin kay Darius. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Hindi ko maintindihan. Anito, bahagyang inilapit nito ang muka sa kanya at sa mahina at mababang boses ay nagsalita ito. Bakit hindi si Art Ondoy ang pakakasalan mo? Kilala mo siya halos buong buhay mo. Bakit ang lalaking ito? Dahil hindi siya si Art. Ganting bulong din niya rito. Hindi na nagkomento pa ito. Hindi na kailangan. Ang kanyang sagot ay halos sinabi ang lahat. Sino siya? Anong judge? Siya si Darius. Sagot ni Marinel. Gee, hindi nga pala niya alam kung ano ang apelyido ng binata. Humihingi na sa klolong tumingin siya rito. Hindi na niya matandaan kung ano nakasulat sa lisensya nila. Darius Soto. Si Judge Vergarang sumagot. Alam ko iyon, Marinel. Nakasaad sa mga papeles. Ang ibig kong sabihin, taga saan siya? Sino mga kamag-anak niya? Mga pamangkin siya ni Nana Macaria at Tata Rolando. Taga rito rin siya sa bayan natin. Sagot niya. Tahimik lang naman na nakikinig sa usapan nila ng judge si Darius. O talaga, mabubuting tao sila. Anong matanda. Kilala nito ang mag-asawa. Hintayin lang natin ang kabiyak ko at ang bunso ko para maging testigo. Pagkatapos ay sisimula na natin ang seremonya. Ngayon ay binibigkas ko na kayo mag-asawa na. Parang masama na naman ang pakiramdam ni Marinel. Nahihilo na naman siya. Para siyang matutumba. Kung hindi lamang sa mahigpit na pagkakaalala ni Darius, malamang ay tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Tapos na. Ang kumpanyang Gamayo ay ligtas na. Ngunit mahal na Diyos, masasabi niya rin ba ang tungkol sa kanyang sarili? Congratulations! Maari mo na halikan ng iyong asawa. Dugtong ni Judge Vergara.
Kahit parang duda ito kung may dapat ngang i-celebrate, gayong alam nito ang tunay na rason sa likod ng katatapos lamang na kasal. Pareho sila napatitig ni Darius sa judge. Pagkatapos ay nagkatinginan sila ng binata, ng kanyang asawa. Hindi tama iyon para sa kanya. Napatitig siya sa mga mata ni Darius. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nanubig ang kanyang mga mata. May kung ano sa mata niya, isang bagay na napakaamo na nanunuot sa kanyang pagkatao. Ngayong kasal na sina Darius at Marinel, ano bang dapat nating asahan mga ka-felisidad sa kasal na walang pag-ibig? Kaya naman, abangan!